Hi guys, so good day. Meron tayong issue ditong gagawin na pinadala sa atin ay B6Y H594830. Okay. So, ang problema nito ay pag natin or pag tinrigger natin yung K, ayan. So, nagre-response naman yung remote. Ayan, so mapapansin nyo may ilaw. Nagre-response na yung receiver. Pag on natin, so napapansin nyo nag-blink yung K. And then kapag nagbi-blink yung K, ibig sabihin hindi gagana yung kanyang fuel pump or yung kanyang injector, hindi mag-activate dun sa ECU kasi kontrolado siya ng receiver. So kahit i-testing natin, ay mapapansin nyo nagbi-blink siya, yung injector niya or yung fuel pump niya hindi gumagana. Ayan o. Okay. So ngayon, i-reset natin yung ECM gamit yung ating Smart FI2. Okay. So mamaya update ko kayo kung anong magiging resulta. Ayan guys, so gamit yung ating Smart FI. So hindi mo natin nilagay. So ito ating kasing Smart FI natin, meron siyang advanced function and then guide. So papasok lang tayo sa advanced function. Okay, dapat activated na yung function mo na to. Smart K advanced tayo, papasok. Ayan. And then Yamaha. And then punta tayo sa reset ECM ID, open ECM. Ayan. So ibig sabihin, so ito kasing ECU na to, galing na to sa ibang paggawaan. Okay. So ngayon, binuksan na rin nila ECU. May bukas na rin to sa likod. Ayan o. May bukas na yan sa likod. So hindi na ako papapahirapan ito magtusok kasi nakaabang na siya. Okay. So ngayon, puntahan natin yung, kasi B6Y to, so parte ito ng B3 or Y Connect. So meron selection dito na, ayan, NVX, Aerox, NMAX, Lexi, Y Connect. Ayan, so nakalagay na sa dyan. So i-click natin yan. And then, do you want to write data from ECM? Yan, okay lang natin. And then susundan lang natin yung nakalagay na guide na yan. So may sukat naman yan kung anong butas, kung saan bubutasan, and then kung anong adapter ang gagamitin. Ayan, so nakalagay dyan kung saan slot siya nakalagay, kung doon or dito, and then yung wire na gagamitin. Okay, so nakalagay din yung pin out kung saan tayo maglalagay ng kulay violet na yan, and then green kung pang ilang pin. Ayan, may nakalagay naman na clue. So ngayon gagawin muna natin yung guide na yan. Ayun guys, so bago pala natin gawin ng Smart FI, ayan, so exit ko muna to. So meron pala ditong, kaya pala pinadala dito, nagbi-blink yung K. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan sa monitor ko, ayan o, off ko nga yung ilaw. Kasilaw, ayan. Ayan, may nawak-wak siya na part o. Pati yung dito, ayan o, sira na rin o. Mula sa 220, putol na yung linya. And then yung isa doon na pinagkakabitan, putol din. Ayan o, so ayusin muna natin yan. Ayan, sana ma-repair pa, napakbak sa board. Kasi yun yung pagtutusukan ng data. Ayan, yung data na yun doon ilalagay yun. Okay, ayan o, dapat kasi may linya siyang ganyan yun, nakakonect doon sa resistor, nawala na yon, and then yung butas na nabakbak niya, hindi ko alam kung paano niya ginawa yan. And then yung line connect doon sa pangalawang pin na yun, no, sa butas na yon. And then yung red na yan connected din dito sa resistor. Okay, so ngayon gawan mo natin ng paraan. Okay, so update ko kayo. Yun guys, so ang ginawa ko ngayon, nirepair ko yung ECU. So hindi ko pa siya pinoprogram. So napakaliit kasi ng parts na natanggal nila doon at nabakbak. Ayun, pinalitan ko muna siya ng, ayan o, nakikita nyo sa gilid din. Okay, so pinalitan ko muna siya ng ibang klaseng resistor. So ngayon, testing natin. Ayan. So tingnan natin yung Smart K response. Okay, ulit natin. Oh, ayaw ah. Yan. Okay. On. Ayun guys oh. So nag-pair na siya. Pansin nyo. So hindi ko pa siya nire-repair. Ibig sabihin ang sira ng ECU na yan, yun lang. So i-run natin. Tingnan natin kung gagana yung pump. O yun oh, gumana na oh. Pati injector gumana na oh. Okay. So gumana na rin yung mga part oh. Ayan, gumagana na yung mga sensor. Ngayon, testingin ko sa isa kong simulator. Kasi ito hindi pa siya talaga totally finished. So testing ko natin doon kung gagana ba doon sa ating magneto. Okay,
Okay guys, so nakakabit na dito sa ating simulator na ito halos accurate kasi ito eh. So testingin natin yung knob. Ayun, gumagana. On natin, ayun, gumagana rin yung kanyang receiver. Okay, gumagana yung pump. And then sa magneto, pag inikot natin, tingnan natin kung magre-response. Ayun o, nagre-response naman siya. Okay, so hindi naman matigas ikutin. Ibig sabihin, halos good yung kanyang cranking. So start natin, tingnan natin kung may cranking. Ayun o, may cranking siya. And then tingnan natin kung lumalabas yung kuryente tsaka injector. Ayun oh, working na siya oh. So all goods na yung kanyang mga supply, power supply, and then yung kanyang CKP system. Ayan, good din oh. So all goods na tong AC na to. Okay, so yun lang yung ginawa ko guys sa likod. Ayan lang oh, simple lang. So pinataasan ko na ng resistance para every time na magre-remap kayo, kasi doon siya nasisira pag nagre-remap eh. So napapasukan siya ng, kasi itong linya ng mga remapping tools natin, yung pumapasok kasi na voltage dito mula doon sa tools natin ay halos nasa 5 volts. Okay, so unang nasusunog agad yung part na yon, yung resistor doon. So tinaasan ko na siya para kahit mag-remap ka, hindi siya basta-basta masusunog. Okay, so all working na to guys. Ayan. So ito kaganda nito, pag may magneto kayo, makikita nyo yung tolerance kung kakayanin ba ng ECU, kasi minsan sa light lang hindi siya accurate. Kumbaga, gumagana lang yung mga ilaw pero hindi nyo nakikita na kumbaga kakayanin ba ng repair natin o yung bagong part yung ito load nito. Kasi lalo pag may nakakabit sa motor, may compression na mas matigas. Okay, so yun ang kagandahan ng may ganitong klase. So mas accurate yung testing natin. So all goods na tong ECU, and then yung kanyang Smart FI, yung ganito niya, papacheck niya rin sa akin kasi hindi daw gumagana sa V2. Pero na-testing ko naman sa Y-Connect or sa mga V3 turbo, gumagana naman. V2 na lang itetesting natin kung gumagana. Papakita ko rin sa inyo.